Okay, sabi niya rito, no? Binigyan mo ng lubos na kapayapaan. Wow. Alam niyo mga kapatid, ang mundo po ay naghahanap ng kapayapaan. Itong hinahanap ng kapayapaan. Kapag ito hindi makita ng mister mo sa misis niya, akit ito ng puno. No, ang kapayapaan. Hinahanap yan, ang kapayapaan po, pinipilit nilang bilhin sa forma ng droga. O sige, pumunta ka sa drugstore, sa Mercury drugstore at bumili ka ng 10 tabletas ng kapayapaan. May bibigay ba sila? Sa totoo lang, wala. Pero kung kay Kristo ka hihingi ng kapayapaan, ibibigay niya sa iyo libre, walang bayad. Ang kapayapaan po at kasiyahan, hinahanap po ng mga tao minsan sa barkada, sa mga bisyo. Pero kahit na anong gawin nila, pumunta ka sa hardware at bumili ka ng 3 kilo ng kapayapaan, wala silang ibibigay sa iyo. Pako, meron. Kasi ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang matatagpuan at wala po itong bayad. No? Anong klaseng kapayapaan yan? Di yung nagtatanggal ng kapayapaan sa iyo rito, yun ang ibibigay na kapayapaan ng Diyos. Alam niyo po ba na kasama ko si Abby ngayon at kung tatanungin ko siya, ilang taon ba yung last na ikaw ay napunta rito? Hindi mo na sa sobrang tagal, di ba? Ang tagal-tagal na. Meron pa tayong sulipan noong unang panahon, di po ba? Ngayon, sa mga nakikita mo rito, sino yung nakikita mong tumanda? Ikaw na lang ang magsabi sa akin mamaya. Pero alam niyo kung bakit tumanda yan? Merong hindi tumanda. Nakita ko si Manyot kanina. No? Mataba. Parang hindi siya tumanda eh. Tapos, sabi niya sa akin, Pastor, hindi rin kayo tumanda. Nagbobolahan kaming dalawa. Di ba sinabi niya sa akin, hindi ako tumatanda. Siya din. No? Ngayon, ay meron pong tumanda, merong hindi tumanda, at meron yung tumandang-tumanda. Ngayon, hulaan niyo, ano ang dahilan? Bakit sila tumandang-tumanda? Kasi sa stress. Saan nakukuha ng pagkain? Saan nakukuha ng inumin? Saan nakukuha ng pananamit? Bukod pa riyan, saan nakukuha ng pagkain ng ibang tao? Salip yung sarili mo na lang iniisip mo pa ibang tao. Bakit? Nakikikain sa'yo. No, mabuti sana kung marami pagkain. Ano pa? Yung iinumin mo, nakikiinom din sa'yo, ibang tao. Saan nakukuha ng ganito? Yung palaisipan na yan ay nakaka-stress at nakakawala ng kapayapaan. Pero mga kapatid, kung sabihin natin, dumating ang maniningil ng Meralco at meron kang pambayad, hindi ako nawawala ng kapayapaan. Bakit? Kasi may pambayad ako eh. Kapag dumating yung maniningil ng tubig at maniwala po kayo, dumating po sa buhay ni Kuya Boy na kami po ay naputulan ng kuryente at ng danom. Hala, sabi ko sa nakukuha, maliligaw. Hindi pa ako naliligaw. Nakihiram ako doon sa kapitbahay. May isang timba, pinagkasya mo yan. Ngayon, alam ko ang pakiramdam ng mawalan ka ng kapayapaan, mawalan ka ng kapayapaan kasi wala kang pang bayad. No? Nakaka-stress. Tapos sasabihin pa natin yung saan ka kukuha ng pagkain mo, may alaga ka pa, tapos may ibang tao pang kasama sa bahay at meron pang makikikain. Siguro pag nasunugan ka, no? Hihingi pa rin, halapit pa rin sa iyo na anong hihilingin sa iyo, yung uling ng bahay mo. Mawawalan ka talaga ng kapayapaan, pero alam nyo, sabi dito ng Biblia, binibigyan mo ng Diyos ng lubos na kapayapaan ang mga tao. Ang Diyos pala namimigay ng kapayapaan, walang bayad. Pero kung sa iba, babayaran mo yan. Pero nakalagay po ito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Anong kapayapaan? Na mapagtatapos mong mga anak mo sa pag-aaral. Makakaraos tayo dito sa karamdaman na to na buhay pa rin. Ano pa? Makakaraos tayo dito sa mga utang natin, dito sa mga gastusin natin na lubos ang kapayapaan. Hindi ako nawala ng kapayapaan dahil siningil ako ng Meralco. Hindi ako nawala ng kapayapaan dahil siningil ako sa tubig at hindi ako naubusan. Hindi ako nawala ng kapayapaan dahil sa mga naniningil at mga babayarin. At sabi niya, bigyan mo nga ako ng kapayapaan na to. Ang sabi ng Diyos, sa Kanya lang pwedeng manggaling ang lubos na kapayapaan. Okay, sabi niya rito, no, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong, ito yung kondisyon, matapat na tumatalima. Ano ibig sabihin ng tumatalima? No?
Budol. Tayo ka nga. 1, 2, 3, 4. Ang tagal. Opo ka na ulit. O, tayo ka. 1, 2. Oh, ito na lang. Matagal pa rin. Opo ka na. O, tayo ka nga. Oh, pabilis ng pabilis, ano? Ay, yun ang ibig sabihin ng tumatalima. Mabilis! Sabihin mo sa katabi mo, paano ka magkakaroon ng lubos na kapayapaan kung ang tagal mong papuntahin sa simbahan? Di ba? Opo ka na. Alam nyo, kanina nakasalubong namin si Ima. No? Kumbaga, siya ata ang pinakamaagang pumunta rito. Nakakatuwa naman si Ima dahil ang magaling palang sumakay sa motor. Ay ako, delikado ako sumakay sa motor. Bakit? Nakakatulog ako. Kaya gumaganon kami. Si Ima, magaling pala. Sanay. Ito sabi niya gano'n binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Ano ibig sabihin ng lubos na kapayapaan? May pambayad. O paano ko atakihin ako ng sakit? May pampagaling ang Diyos. No? Subukan mo bigyan ng ano ngayon. Okay, sino sa inyo may sipon? Okay lang. Hindi ako mawawala ng kapayapaan dyan. Sino sa inyo may ubo? Okay lang, bibigyan ko kayo. Bakit? May allergy ako Ako pa magbibigay sa inyo. O sino ba may COVID rin? Okay lang. Ayoko magpa-hospital nun Pinilit lang ako Bakit? Siyempre, may mga nagmamalasakit ng mga tao sa akin. No? Ay, iniisip kong gano'n, 2 linggo lang naman to, mawawala rin naman Amin po ba? Kumbaga, o paano kung merong may ano dyan, merong ganitong sakit ganyan, okay lang, hindi ako mawawalan kapayapaan. Bakit? May pampagaling. At hindi ko na kailangan bayaran yung pampagaling na yun. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay gumaling, umulan, bumagyo. Ayos lang. Bakit? Kasama ko siya. Ayos lang. Di ba? Yan. Hindi ako mawawala ng kapayapaan. Tingnan niyo po ito. Ito pong mga nakaraang araw, naku po, yung gastusan sa bahay. No, ngayon, yung isang sasakyan pambihira. Sabi ni Pastor Badong sa akin, sabi niya, battery po yan, ganito, ganyan. Sabi ko, sige, bili tayong battery, magkano? 10,000. 10,000 battery ng sakyan. Sabi ko, gano'n, hindi ba 5,000 lang yun? Bumili kami dati ni Abby, 5,000 lang bakit ito ang mahal? Kasi, hindi po kasi Toyota di bili, 10,000. Tapos sabi ni Badong na naman sa akin, paso na po yung resistor. Di paparegister mo. Ngayon, magkano yun? Nasa 3,600 ba? 3,600. So, ayan na naman. No? Pagkatapos nun, meron na naman. Tapos, meron na naman. Alam nyo, yung gastos, nakakaubos ng kapayapaan. Ikaw, yung gastos mo, yung pagkain mo, no? Paborito kita Bakit? Madali kang makita. No, yung gastos mo, yung pangangailangan mo, yung tuition mo, yung pambulakbol mo. No, kahit na nagkakating ka, nakakaubos ng kapayapaan diyan. Bakit? Pero alam niyo, sabi niya ganoon, ano ba kailangan mong ibigay sa iyo para hindi ka nawawalan ng kapayapaan? Ano 'yun? Di 'yun. Di ba? Basta may ganun ka, hindi ka mawawalan ng kapayapaan kahit na halimbawa sabihin natin nasabihin natin yung biglang natilapong ko to. No, sa sobrang tuwa ko to umilapon na tapos naging 3G. Ano 'yun? 3 nasira. Ibig sabihin gastusan na naman. Pero kung may ganun ka, hindi ka mawawalan ng kapayapaan Bumili pa tayo ng mas mahal. Bakit? Tapos sabi niya gano'n, binibigyan mo ng lubos. Nakukuha niyo mga kapatid, na kapayapaan ang sino mang matapat. Meaning ng matapat, hindi ka mahirap yayain sa simbahan. Amen? Ayan, halimbawa, sabihin natin, sino ba? Ano ang pangalan nito? Yung anak ni Senito hindi. Anak ni, huwag sabihin. Si anak ni Karing to Tama ba? Ano ang pangalan mo? Jane. No, ba't tinawag pa kita? Nakalimutan ko na tuloy. Ito po hindi ka mawawala ng kapayapaan kung alam mong gagaling ka. Hindi ka mawawala ng kapayapaan kung alam mo may panggastos ka. At ang sabi niya rito, bibigyan ka niya ng lubos na kapayapaan.
Okay, sabi niya gano'n, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang taong matapat. Na kapag halimbawa, ikaw, binigyan ka ng assignment dito sa church, ikaw ang pinakamaaga, kaya pala kita tinawag. Sabi niya, matapat. At yung mga taong matapat, ang binibigyan ng Diyos ng lubos. Ibig sabihin, sapat at sobra pa. Nakapayapaan. Kung ang halimbawa sabihin natin si Yael, no, nadapa. No, payat ka. No? Sabagay, nung tayo naman payat, tila mo ako hanggang ngayon payat. Sabihin natin nadapa nung baby pa siya. Sabihin natin, tahan na, bigyan kita ng lollipop. Tahan na. No, binibigyan kami ng Pepsi para tumigil umiyak. No? Nakakuha niyo mga kapatid? Ano ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan? Sabi mo sa katabi mo, Ferrari. Pero kung makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo yan eh. No? Masyado kong ina-exaggerate. Pero, alam niyo, hindi naman tayo hinahingi ng ng 100 milyon eh. Ang hinihingi lang natin yung makaraos tayo. Amen po ba? Sabi niya, binibigyan niya ng sapat na kapayapaan. Alin? Yung taong matapat na 1, tumatalima at nagtitiwala sa Diyos. Ako'y magtitiwala sa iyo. Di ba? Ang binibigyan niya ng lubos na kapayapaan ay yung lubos na tumatalima, matapat at nagtitiwala. Matapat na tumatalima at nagtitiwala. Yun ang binibigyan niya ng kapayapaan. Kaya nga, pakita mo kung nagtitiwala ka sa Diyos, pakita mo naman na matapat kang tumatalima, na abay magsimba ka. No? Kahit na pangit yung pastor na nagtuturo ng pangit na sermon sa isang pangit na simbahan, katabi mo ang pangit na miyembro, abay maging matapat ka dahil ang pinupuntahan mo hindi yung pangit na pastor na nagtuturo ng pangit na sermon sa isang pangit na simbahan katabi ng pangit na miyembro. Hindi yun ang pinupuntahan mo. Pinupuntahan mo si Lord at sa Kanya dyan lahat ang kagandahan. Alam niyo, minsan, meron po meron po tayong, sa totoo lang, may sabi po ko sa inyo, meron po tayong miyembro na sobrang yaman. Di ko na lang babagitin ng pangalan, baka utangan natin. No? Sino ba yun? Si Butot ba ito? Meron tayong miyembro na ang ganda ng buhay. Yung pamilya niya, milyonaryo. Alam niyo po, ang layo ng biyahe nila, pinag-uusapan lang namin kanina. Kilala ko po itong pamilyang ito dahil mayaman ito. Sa Manila muna nagsimba ito. Ngayon, nagpunta na sa isang lugar. Alam niyo po, yung simbahan, gaano kalayo ang biyahe nila, Abi? 1 hour, dire-diretso sa probinsya, magsisimba siya, magmi-midweek siya, magpe-prayer pa, sa Sunday pa ba? Para lang magsimba, tapos pagdating niya ron, napakaliit ng simbahan. Pero alam niya, okay lang. Okay lang. Bakit? Ang pinupuntahan ko ang Panginoon. Hindi ko nakikita yung kapangitan dito. Kasi sabi nga sa katabi, hindi ko nakikita. Ang nakikita ko sa iyo, si Lord. Kaya nga, I love you with the love of the Lord. No, wag kayong papayag na may magsasabi sa inyo ng pangit kayo. Wag kayong papayag, papatayin natin yan. No? Bakit? Si Lord ang lumikha sa iyo. Kamukha mo daw si Lord. Kahit hindi tayo makapaniwala, kamukha mo si Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, si Lord pala pango. Pero ito mga kapatid, sabi niya, lubos mo binibigyan ng kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Si Lord ang pupuntahan mo riyan at nakikita ni Lord Joe kung sino ang dinadalaw. Sabi ng manggugupit ko, dahil meron akong manggugupit paborito kong manggugupit yun Bakit? Ang galing magmasay pagkatapos kanyang yung gupitan, mamasahin niya rito, parang sabi ko gano'n, huwag na lang kaya ako magpagupit, pamasahin na lang ko. Kasi ang bigat ng kamay bakla. Sabi ko, kumusta na yung boyfriend mo? Sabi ko gano'n, sabi niya, ayun, dinalaw ang wallet ko kagabi. Yung wallet ang dinalaw, alam ni Lord kung si Lord ang dinadalaw mo. Amen po ba? Alam ni Lord kapag siyang pinupuntahan mo.
Naalala ko dati nung unang panahon, nung andun pa tayo sa dating simbahan, doon sa may tabing ilog, doon sa may tulay. Naalala niyo yun? Tapos ang sabi nila, sabi sa Silona, sabi ko, alas 7 na, hindi pa tayo na alas 7, mag-start tayo. Sabi niya, ay, hindi pwede, Kuya Boy. Sabi ko, bakit? Hindi pa tapos ang Dragon Ball. Hindi pala pupunta yung mga tao hanggang di tapos yung Dragon Ball. Sabi ko, ganito pala rito. No? Sinasamba pala si Dragon Ball. Sino ba yun? Si San Goku. Bakit kasi kapag tinapatan mo yan, wala na. No? Makikipagkompetensya na. Hindi mga kapatid, ang sabi niya rito, ang binibigyan ng kapayapaan ng Diyos ay yung matapat na tumatalima, meaning mabilis. Mabilis. Mabilis kang i-correct, mabilis kang magpa-correct, at mabilis kang bumangon. Alam niyo, sa totoo lang, dapat tayo, kapag matigas, dapat basagin tayo ng Diyos. No, talaga yung mga pride, yung mga init ng ulo, yung mga ugali na hindi tatalab sa gera, hindi tatagal sa gera, dapat yan, basagin yan. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, hindi tayo magagamit ng Diyos kapag tayo basag. Subukan mo lagyan ng tubig yung basag na baso. Anong mangyayari sa iyo ron? Magagamit mo. Ayoko nga, magbubog pa ako riyan. Kailangan payag tayong buuin ni Lord. Na Lord, nagpaparestore ako sa iyo. No? Lord, ayusin mo ko. Okay. Dito po kasi, dito sa Tagalog, merong ano rito eh. Tama rin naman ito, pero tingnan po natin sa Ingles. Tuna tayo rito sa King James. At sabi niya, thou will keep him in perfect peace. Wow. Perfect. No? Alam niyo, kahit na ano pong ganda ng isang beauty contestant sa isang beauty pageant, meron pa rin pintas na makikita sa kanya. Maaring mas matangos ng yung ilong niya, mas mahaba ng kaunti. Yung kilay niya, hindi talaga wala ako nakitang kilay na pantay kahit kailan. Ano sabi ng tao? No, nagganyan. Tapos nung nagganon, ay kulang, bawasan natin. Ay, nagkulang, bawasan natin. Ay, hindi lang, yung labahin, ganunin mo na lang yan. Anong tsura? Di pantay na. Parehas na wala. No, wala kang makikitang perpekto dito sa mundo. Pero ito, sinasabi ng Diyos, you will keep him in perfect peace. Nagkakamatayan na sila riyan, nagkakabagsakan na sila riyan. Napapalayas nila sa mga tahanan, sa mga bahay nila. Nasunog na, ganito, ganyan. Pero sabi niya, bibigyan mo ng perpektong kapayapaan ang mga tao. Dito po sa King James, mas accurate. Na kung saan, whose mind, yung isip daw nila. Yung isip nila. Bakit? Alin bang napapagod? Yung wallet mo, isip mo. Actually, isip eh. Paano pag nagkasakit? No? Nakita kong pagod ni Carol dito, no? Nagka-problema isang anak niya. No? Andun yung isip mo. Hindi naman yung bulsa mo talaga eh. Yung isip mo. Pagka, nung nabalitaan ko na may problema, may sakit si ina. Yung isip mo. No? Nung isang linggo na nandiyan ako, nasaksak yung isip mo. No? Yung isip mo. Sabihin mo, kahit may pera ka eh. Paano kung sinaksak ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iilag ka. Oh, gaganong-ganong ka ngayon. Yung isip mo. Kahit mo may pera ka, may milyon ka, paano kung tinamaan yung puso mo? Tapos, nung pagsaksak sa puso mo, inikot pang ganyan, tapos inangat. Nararanasan ko dati yung sa lola. Hawakan tenga. 1, 2, 3. Yung iba kasi dito, hindi ba hindi na ata nakakaranas po ng mga pingot eh. Pero nung mga kapanahonan namin yan, talagang 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Mga kita ko, yung mga pinsa ko, pipula ng tenga. Napingot. Ako din, maya-maya. Paano yung pinsan ko? Sabi niya, boy, sabi niya, biruin natin ng lola. Ano gagawin natin? Nagkakatay kami ng manok. Ngayon, di ginilitan na. Kinuha yung dugo. Eh, pagka na-expose sa hangin yung dugo, di ba namumuo? Nilagay-lagay niya rito. Tapos siya, lola, nasugat. Ay, nagwala yung lola. Ay! Sabi niya gano'n, ay, apo Diyos ko. Ano nangyari? Nagsumbong sa tatay ko. Buti na lang, hindi inatake sa puso. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero ito sabi niya, you will keep him in perfect peace of mind. Yung mind ang pinakano. Sabihin natin, paano pag nabangga? Paano kapag ang daming gastos? Paano pag ang daming ganyan? Paano kung ang daming ganito? Ang daming, yung mind.
Kahit pa may pera ka eh, pero kapag ka tinamaan ka na ng, nataranta ka na, nagulantang ka na, nagulo ka na, mawawala yung kapayapaan mo eh. Kaya nga sabi niya gano'n, yung isip mo, yung mind mo, sabi niya, bibigyan mo ng perpektong kapayapaan. Sino? Sabi niya, yung isip ng tao, ang bibigyan niya ng perpektong kapayapaan. Ano bang problema doon sa isip ng tao? Ang sabi niya, who stayed on thee, ibig sabihin, nakatuon yung isip ko. Nakukuha niyo mga kapatid, pag tinanggal mo yung paningin mo riyan, mawalan ka na ng kapayapaan. Ano sinasabi niya? Sabi niya, bibigyan mo ng perpektong kapayapaan yung isip na ano? Na hindi nag-iisip. Hindi. Na yung isip niya ay nakatuon. Saan? Sa Diyos. Ay, bigyan niyo ng ano si Mr. ano, yung kanina, yung kabulahan ko kanina. Sabi niya sa akin, hindi ako tumatanda. Siya din. Oh. Ganda nga ng katawan ni Manyot eh. No? Isang dekada ata tayo hindi nagkita. Okay. Whose mind? No, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Whose mind, yung mind ni nung taong yun, kapag raw nakatuon sa Diyos, eh bibigyan niya ng lubos na kapayapaan. Pero ano bang ibig sabihin nito? Mga kapatid, nung ako po ay hindi pa believer, hindi po ako nagkakamali, siguro 13 years old ako, 13, 14, 15, 16 yan. Yan yung time na unbeliever ako eh. Na-attend na rin ako, naiyak lang ako sa mga churches eh, yung lakas ng anointing. Naiyak ako eh, kasi nararamdaman ko yung anointing. Pero ayoko, bakit? Kasi hindi ako believe sa mga born again. Bakit? Kasi mga api. Tsaka ito, yung sa katabi mo, mga pobre. Ang hihirap nila. Kaya sabi kong gano'n, magbo-born again ako, di magiging ganyan din ako, magiging pobre din ako, yung nga. Bakit? Kasi pag sinampal ka, anong gagawin mo? Bigyan mo yung kabila para tadyakan. Kaya sabi ko, yung nga. Tapos, nakikita ko yung mga born again, ang hihirap. Lahat sila, walang malaking tiyan. Bakit? May walang makain eh. Kaya sabi ko gano'n, ayoko. Ngayon, dumating po yung time na meron pong alam niyo yung asong yan? Rinig na rin sa video natin. No? Pag-play na natin kunin ni Lord, joke lang. Joke lang. Okay po. Meron po akong na dahil sa ayoko yung nakikita ko po, tapos ang dami namin mga kamag-anak, mga kapangpangan, lahat yan, mga nagtatanan, sa amin napunta. Tapos ang dami mga problema, ganito, pera, sakit, gano'n, na kami ang puntahan ng mga kamag-anak. Sabi kong gano'n, parang ayoko. Tapos yung mga born again, nakikita ko, gano'n, masaya lang sila, nagpupuri sa Panginoon, pero mga pobre. Pag nagkasakit, mamamatay na yan. Yun ang nakita ko po sa kanila, wala silang faith. Mga born again ito, kapag ka nag-pray sa may sakit, ang sinasabi nila, sana mabuhay. Wala silang kasiguraduhang mabubuhay. Kaya sabi ko, ayoko nga ng gano'n. No? Kaya ngayon, ang ginawa ko po, sabi ko, para maging maganda ang buhay mo rito, kailangan mo ng kapangyarihan. Power. So, paano yung power na yun? Meron po akong nakita na way ng power. Ano yun? Alam niyo po, kapag sabihin natin herbalist. Kung lalapit ka sa isang herbalist, sasabihin mo sa kanya, ano pong gamot sa sakit ng tiyan? Bibigyan kanya ng dahon na inumin mo. Ano pong gamot sa ganito? Bibigyan kanya ng dahon. Bibigyan kanya ng, anong papababa ng blood pressure? Bawang. Di ba? Yung bibigyan kanya ng mga ganyan. Anong pampatubo ng buhok? Ano yun? Aloe vera. O yan, mga ganyan. Herbalist yan. Punta ka ngayon sa doktor, bibigyan ka ng Diatabs. Yan, ibibigay niya sa'yo, mga gamot. No? Ngayon, pumunta ka naman sa albularyo, ang gagawin niya sa'yo, tatanungin niya, ano sakit mo? Ito, sakit mo, ganyan. Merong katapat na orasyon yun. Nakuha niyo mga kapatid, bawat problema sa herbalist may katapat na dahon. Yung mga ano bang tawag dito? Alternative medicine, ano bang tawag sa ganyan? Yung mga nag-herbal. Ayan, may katapat, ano mang problema. Yung ano nga yung ano ba 'to, yung Vita Plus. Ay, nag-seminar ako rin. Lahat ng sakit nandoon. Lahat itong paborito ko yung ano ba 'yun, yung
ano ba itong paborito kong flavor dito? Guyabano. Masarap yan. Vita Plus na yung juice niya ay nag-seminar ako sa lahat gagamutin. Alam niyo yung electric pa na gumaganon na? Sasabihin niya gano'n, painumin mo ng ng Vita Plus to, gagaling yung electric pan eh. Lahat na lang pinakakuha na ganyan eh. Ay, ayan, ngayon, sa doktor naman, ang bawat sakit ay may katapat na tableta. Tama ba? Nakukuha niyo? May katapat na ano? Ano pa yan? Biogesic. Yan. Pero meron po akong pamangkin, si Merlin. Pamangkin ko sa pinsan yun eh. Sabi ko gano'n, pharmacist yun eh. No? Ang dami yung minay-memory ang gamot. Ngayon sinabi ko gano'n, may tatanong ko sa'yo, anong gamot sa pangit? Sabi niya, wala pa pong na-inventong gano'n. No? Nagbibiroan lang naman kami. Pero ito, sa albularyo, anong sakit yan? Ang bawat sakit, merong katapat na orasyon. At kapag nalaman mo ang orasyon na ito, para dyan, yun ang gamot to. Gamot yan, gamot yan, gamot yan. Hindi lang naman yung sabihin natin yung orasyon na sakit na, kumbaga, pilay, ganito, ganyan. And alam niyo po mga kapatid, meron pong mga orasyon na pampayaman, orasyon ng panggayuma, orasyon ng, alam niyo po, isang paborito ko rito, yung noon kasi, meron kaming pinupuntahan dito sa Camarin, Area C, na isang master albularyo na tinuturuan kaming manggamot. Every Tuesday and Friday, napunta ako riyan, no? Hindi ako magkamali, 15, 16 years old ako noon. 2 beses sa isang linggo, nagpupunta ako dun sa lugar nila at tinuturuan niya kami, ako. No? Minsan, 2 lang kami, nagtuturo siya. Hanggang sa mamaya, nagiging close na niya ako, natatawa nga ako, doon sa ang galing ng albularyon to. No? Na ang haba ng balbas, alam mo, may tanyo, tapos ang talim ng paningin. Alam niyo po, ng bandang huli, nag-o-open na siya sa akin, nag-o-open na siya ng love life niya eh. Sabi ko, Apong, bakit hindi nyo ginayuma? Ayokong gayumahin, gusto ko yung kusang loob. Sabi niya gano'n, pero marunong daw siya manggayuma. Yung isang kasama namin, ay pambihira. Mula ulo hanggang paa, puro buni. Ang wala lang buni, yung mata at yung bibig, yung ngipin niya. Pero ang ganda ng girlfriend. Bakit? Marunong, alam niya yung orasyon eh. Yung sa katabi mo gano'n, orasyon ang kita, gusto mo? Napaibig niya yung napakaganda na ang layo ng excuse me po ha, ikukumpara ko to. Parang ito, yung sobrang ganda ng mangga o mansanas, tapos yung babae, sobrang ganda, pero siya mukhang pupo. Bakit? Pero nagustuhan siya, bakit? Gayuma eh. Ngayon, ang isa pong nagustuhan ko rito, yung orasyon sa aso. Ano yun? Kahit na anong bangis ng aso na yan, napapabait ko. No? Sino pong gusto mag-try? Tutu. Alam niyo po, meron po kaming isang kamag-anak na yung aso niya mula pa maliit hanggang, alam niyo, pinakamatatapang na aso, yung mga nakatali. Ngayon, nung sabi nung kamag-anak ko, huwag kang lalapitan yan, alam ko yung orasyon. Wala niyo, kakagatin ako, hindi. Alam mo, lalapitan ko gano'n yung aso, bait. First time kami nagkita, talagang ang bait. Kumbaga, laglag yung panga nung pinsan ko eh. Pinulot lang eh. Bakit? Bakit ang bait sa'yo niyan? Bakit? Alam mo yung orasyon eh. O kuha niyo mga kapatid, alam mo yung orasyon eh. O ito pa, meron yung yung isang natutunan ko, yung orasyon na kahit na yung pulot-pukyutan, ano bang tawag doon? Yung mga bubuyog, yung mga putakte, galawin mo yung bahay nila, hindi ka kakakatin. Nalaman ko yung orasyon din. Sabi ng pinsan ko, nasa baler ako, huwag kang pupunta riyan, kakagating ka niyan. Ang ginawa ko, dito tinusok-tusok kong ganyan. Ano nangyari? Hindi ako kinakagat. Bakit? Alam ko yung orasyon. Alam ko yung orasyon. Nakuha niyo mga kapatid. Alam niyo, nakalagay dito. Kung alam mo ang pangako ng Diyos, para ka nang may orasyon doon. Nalilinaw? Kahit dumating ang kahirapan, alam mo yung pangako eh. Dumating ang sakit, alam mo yung pangako eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, bilang born again, hindi ka lang mag-oorasyon. Bakit? Sa demonyo yan. Yung nanggagamot-gamot ka ng kulam, meron akong ginamot ng kulam noon, nagkagulo-gulo. Bakit? Hindi ako marunong eh.
na nagkagulo-gulo yung meron ako yung binulungan na yung parang meron siyang ano yung parang excuse me po no nagbabasa sa parang nagnanaknak excuse me po yung dito niya ang ginawa ko binurasyon mo lang ganyan bukas tuyo so kinukulam nangyari binalikan ulit yung makukulam ano nangyari yung pala ang sistema pala riyan meron yung tinatawag na orasyong pampako at saka pamparusa, yung mga ganun-ganon. Ngayon, ginawa ko, pinako ko, anong nangyari, yung demonyo, gumanong ganon sa katawan, nasa kamay ko, nasa paa ko, nasa ulo ko. Nagaganon hindi ko na alam ang gagawin. No? So, point ko po rito, kapag natutunan mo yung orasyon sa aso, di ka kakagatin. Walang pakialam yan, kung babangis yan, no? Kahit pa sabihin ng amo na, sige, patayin mo, hindi ka kakagatin. Ngayon, born again na tayo, stop na yung mga orasyon na yan. Hindi sa Diyos yan. Bakit? Babalikan ka niyan. No? Pupunta ka sa impyerno dyan. Hindi kay Lord yung mga yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ano palang gagawin mo ngayon? Bilang mga Kristyano, hindi na orasyon ang hahanapin mo, kundi mga promises na ni Lord. Kapag ka nalaman mo yung promise na yan, hindi ka tatalaban ng sakit. Kung alam mo ang promise na yan, hindi ka tatalaban ng kahirapan. Kung matutunan mo lang ito, hindi ka mawawala ng kapayapaan. Nakukuha niyo mga kapatid? Kung alam mo lang ang pangako ng Diyos dyan, hindi ka tatalaban yan. At yun, ang sinasabi ko po sa inyo rito, hanapin nyo. Magpakadalubhasa kayo doon. Ako po, hindi ako magaling sa motor Marunong ako magmotor, pero after 3 days, nakalimutan ko na. No, lalo na yung cambio-cambio na yan, hindi ko alam yan. Mabuti nga, may mga scooter na ngayon na di ganun lang, di ba? Pero merong mas magaling. Alam nyo, kahit na sabihin natin, kayong pinakamagaling sa mathematics, kayong pinaka-valedictorian sa school, lahat na lang ng awards nasa inyo. Lahat ng title, valedictorian, salutatorian, cesarean. Sige, nasa iyo na lahat yan. Pero kung hindi mo alam ang mga pangakong ito, pag nagkasakit ka, mamamatay ka. So ano pong sinasabi ko sa inyo? Dito tayo magpakadalubhasa na kailangan makuha mo yung orasyon. Kaso nga hindi na orasyon. Kailangan makuha mo yung pangako ng Diyos. Nakakita na po ako ng ganito, may magpapapray, no? Kasi sa tagal ko na po rito, pinapatawag po ako sa ospital. At pagpe-pray, kahit na messenger lang, pagpe-pray, ginagawa ko. May time pa nga na nasabi kong gano'n naglalakad kami. Paulit-ulit ko kinukwento ito. Bakit? Totoo nangyari. Naglalakad kami, papunta rin sa isang lugar, maya-maya sabi kong ganyan, may masamang mangyayari. Bakit? Gagawin ko ngayon, magtatangsa ako. Maya-maya, sinat na ako nung taga-probinsya, yung kamag-anak ko raw na-stroke. Sabi ko, ito na nga Kaya kahit na nasa nasa sakyan kami, pag kami nagsabi na paki-pray po si ganyan. Halimbawa, kahit sino sa inyo mag-pray request. Basta natanggap ko yan, then and there, hindi na ako uuwi. Kapag inabutan ko yan, nabinigyan niyo po ako ng prayer request, pag-pray na po natin. Hindi ko nahihintay na bukas pa, kumamatay na. Dapat ganun, ang pastor. No, hindi yung walang time mag-pray. Hindi pastor ang tawag doon. Ngayon, ang sabi niya rito, you will keep him in perfect peace whose mind, yung isip mo. Kung alam ng isip mo at ng heart mo, yung pangakong yan, hindi ka tatalaban yan. Ngayon, sino po ang drummer dito? Asan na si Saan na yung drummer kanina? Ayun. Alam mo, kahit na anong galing mo mag-drums, kung hindi mo alam pangako na to, pagka nagka-problema, lagot ka. Sinong gitarista dito? You. Kahit na anong galing mong mag-gitara, pagka nagka-problema ka at hindi mo alam ang mga pangako na to, na kung saan itutuon mo ang isip mo, pag nagka-problema ka, lagot ka. Nagpe-pray po ako sa mga ospital, nagpe-pray ako kahit saan, nahingi ng prayer, ganito. Meron isang bata na pinag-pray na hindi ako nagkakamali, parang 1 year old lang, binutas ang bituka.
Ito lang, last week lang. Nahingi ng prayer kasi yung bituka raw niya 1-year-old lang yung baby. Ngayon ito po mga kapatid. Nakakita na po ako na sasabihin natin, excuse me lang halimbawa si Julie example ko. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo ako, anong pagpe-pray ko? May sakit po ako, ganito, ganun. Ako na magsasabi ngayon. Alam ko kung gagaling ka o hindi. Nasabihin sa akin ni Pachuchay, Pastor, pag-pray niyo po ako, may sakit po akong ganito, ganyan, ganun. Ngayon pa lang, alam ko na kung gagaling ka o hindi. Nakukuha niyo mga kapatid, bakit? Kasi alam ko kung alam niya yung pangako o hindi. Hello? Nandiyan po kayo? Ganon kahalaga na nag-aaral tayo, na binibigyan natin ng pansin to. Okay, dapat lang magpakagaling-galing kayo kasi naghahanap kami ng patuloy kami naghahanap ng pwedeng isasalang sakap. Kulang nga kami sa organista ngayon eh. Sana meron nga meron yung may magpakadalubhasa sa organista sa pag-organ, sa pag-keyboard, no? Ngayon, hindi, totoo po. Alam ni John naghahanap kami ngayon ng magtuturo na mag-keyboard kasi kulang kami sa keyboard. Pero ito mga kapatid, kahit na anong galing mo sa mga bagay na yan, anong galing mo sa trabaho, anong galing mo sa pagtuturo sa school, anong galing mo sa ganito, sa lahat. Pero kung hindi mo alam ang mga pangakong ito, pag dumating ang sakit sa'yo, alam ko kung gagaling ka o mawawala ka na. Meron pong isang elder ng church natin. Sabi ko gano'n, alam nyo, pag-aralan nyo na yung kagalingan. Sabi niya gano'n saka na. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko gano'n paano pag nagkaroon kayo ng cancer? Ay, hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Sabi ko, bakit naman hindi ka bibigyan ng cancer? Alam ng Diyos, hindi ko pa kaya. Yung elder na yun namatay sa cancer. Dahil hindi naganda. Puro TikTok siguro. Hello? Ano magagawa ng pagsisimba-simba mo kung hindi ka nakukuha nyo? Mga kapatid, yung stroke, mapipigilan ng losartan. Isang gamot lang yan. Yung stroke, mapipigilan lang. Pwede naman palang pigilan. Mapipigilan pala yan. Yung kahirapan, mapipigilan pala yan ng isang pangako. Yung sakit, mapipigilan pala yan ng pangako. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, dahil ito sinasabi ng Diyos, nandiyan pa kayo? Magpakadalubhasa kayo. Maging magaling kayo sa pagkolekta ng pangako. Kasi pag dumating na ang problema, yung pangakong yan, yan ang iisipin mo. Yan ang iisipin mo. At anong mangyayari? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Bakit ako magkakaroon ng kapayapaan? Kasi alam ko, hindi ako tatalaban. Bakit? May pangako eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay, halimbawa, biglang dumating yung mga barangay yan, yung mga pulis at yung mga sundalo at hinahanap yung pangit. No. O, ngayon, alam natin kung sino kinakabahan na. Alam niyo kung bakit? Alam mo eh. No. Meron ba kinakabahan sa inyo? Alam mo eh. Kasi ang hinahanap lang naman yung pangit, di ba? Alam mo namang cute ka. So, may ka ba? Wala. Kung alam mo ang pangako ng Diyos sa mga bagay na ito, no? Hindi ka magkakaroon ng kabalisan. Hindi ka mawawala ng kapayapaan. Bakit? Kasi alam mo na pinagaling ka na ng Diyos. Okay lang kagatin ako ng langgam, pero hindi naman nakakagatin ng ahas. At kung tuklawin man ako ng ahas, yung asang mamamatay. Bakit? Kasi alam ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan. Ngayon, ito po ang ano ko sa inyo. Ito po yung practical na advice ko. Ganito po. Ano yung diluluto natin sa likod? Anyo pala? Ha? Kanin? Anong ulam? Wala pa? Magpapapak tayo ng kanin? Wala pa? Anong ulam nyo kaya? Parang nilagang tao. Wow. Nilagang baboy. No? Mga kapatid, ito po. Paano ko bang
ganito eh. Minsan po, magbigay po ako ng practical na advice sa inyo. Ang papakinggan nyo ay yung mga sermon. Sanayin nyo yung tenga nyo na nakikinig ng sermon na lasang himala. Nakukuha nyo po? Hindi yung puro condemnation. Magsisi ka dahil pupunta ka ng impyerno. Ganun, pinagpupumilit kang pumunta ng langit. Sasabihin mo pa sa akin yung makinig po kayo ng sermon na lasang himala. Lasang gumagaling sa sakit. Lasang sumasagana. Kasi pagka puro kahirapan, tulad nyo, sasabihin ng nanay mo, pag uwi mo ganun, wala kang silbi. Maghihirap ang buhay mo. Tingnan mo, pinagpo-prophesy na sa'yo. Walang mangyayari sa buhay mo, puro ganyan. No, ang dami nating problema. Ang dapat natin pakinggan, yung sermon ng solusyon. Sabi nga ng isang tao Miss, anong makeup yan? Sabi niya gano'n, ay, ano po ito? Pampaganda po to, sabi ng babae. Masusolusyonan kaya niya yung mukha ko? Sabi nung sales lady, sorry po, hindi po makeup ang bagay sa inyo. Anong bagay sa akin? Himala. Mga kapatid, makinig ka ng mga sermon na makakapagpalakas ng himala na paano ba ganito? Kasi ang dami nating problema sa totoo lang. Ang dami nating problema. Kaya nga iba nawawala sa Panginoon kasi nga nahihila ng problema Anong gagawin mo? Makinig ka ng mga sermon na lasang himala. Meron po kasi ako isang kamag-anak na pagka nakita niya na umubo ako, sasabihin, hala, Kuya Boy, may ubo ka, TB yan. Tapos, sumingot kang ganyan, hala, may sipon ka, COVID yan. Tapos kapag gumagano ka, masakit ulo mo, Kuya Boy, hala, may tumor ka sa utak. Grabe naman. Kumbaga parang kapangpangan ka. Itlog pa lang, ebon na. Masyadong advanced isip. Pero ito nga, yung parang pagka may ganito. Pero alam niyo mga kapatid, kung puro himala ang naririnig ko, puro kagalingan at puro kasaganaan, kahit na anong sabihin sa akin na maghihirap, mahahawa ka ganito, kalmado ko. Bakit? Na-brainwash ko yung sarili ko na hindi ako tatalaban yan. Nakuha niyo mga kapatid? Andiyan pa kayo? Kuya Boy, ba't ka nagka-COVID? Alam ko. Ang una nagka-COVID dito, yan si Abby. Nasa Maubang kami noon sabi niya, hindi na po ko atin ng meeting. Bakit? Kasi nisipon na po ako. Maya-maya si Badog, meron na rin. Ngayon, ako na hospital. Bakit? Kasi noong time na yon ang sama ng loob ko. Hindi mo nga sa katabi mo, hindi tatalab ang prayer mo pagka punong-puno ka ng sama ng loob. Hello? Hindi tatalab ang prayer mo kung punong-puno ka ng sama ng loob. Magmamana ka rin lang. Dapat ang manahin mo ay yung kayamanan, kundi yung sama ng loob ang minana mo. Huwag kang, ang galit mo hanggang may expiration yan. Ano yun? Pag hindi ka pwedeng abutan ng paglubog ng araw. Kahit na anong ginawa sa'yo, ninakaw yung boyfriend mo, ninakaw yung girlfriend mo, dinakaw yung misis mo, maging masaya ka. Huwag kang, kumbaga parang, magagawa natin, no? Alam niyo ba kung bakit mali ang gayuma? Pupersain mo isang taong ayaw sa'yo. Ayun ang gayuma. Ngayon, kung yung mga pangyayari po sa buhay natin ganito, ganyan, hindi ka pwedeng magkaroon ng sama ng loob o tampo. Tampo. Hindi po sa Diyos yan. Kapag ka hinaluan mo ng tampo, alin, yung pagkain mo, yung faith mo, yung prayer mo. Kaya nga sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ano susunod doon? Mapasa amin ang kaharian mo, mangyari ang kalooban mo. Saan? Dito sa Rema, katulad sa langit. Saan ba? Sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala katulad. Sabi niya, patawarin mo kami. Abay, mag-self-check ka naman. I-check mo yung sarili mo kung baka naman may kasalanan ako. Hindi puro, ay, wala akong mali. Siya lang. I-check mo yung sarili mo. Baka ako may tampo. Baka ako may sama ng loob.
Baka meron na akong tsura lang yan. Makaalis na ako. Di lipstick, green naman. E di gayahin mo. Mag-yelo ka. Wag mong hahaluan ng sama ng loob, ng, ano bang tawag doon sa ganun? Yung nagpunta tayo sa bahay ni Carol, tapos pagdating natin, yung tinago ba naman yung fruit salad? Anong tawag doon? Yung parang, hindi ko makakalimutan yung ginawa ni Carol na yung tinago ang fruit salad. Anong tawag doon? O kaya, nagpunta ka doon sa bahay ni Budut. Anong ginawa? Tinago yung ulam. Sabi mong ganun, Pastor, tinago yung ulam. Tapos sasabihin ko, hayaan mo na yan. Siguro, ligo lang yan. Hindi, Pastor, 555 yun. Alam na alam eh. Huwag kang nagkakaroon ng lasa na ganun. At yung prayer mo, hindi pwede. Kasi tatalabang ka ng sakit. Pero actually, ito po, kung alam mo ang pangako, magkakaroon ka ng lubos na kapayapaan. Kung makikinig tayo ng mga sermon, pakinggan po natin yung pagkatapos makasermon yan, paglabas mo, medyo umangat yung faith mo. Hindi yung, binatukan na naman ako ni Pastor. Pinaringgan na naman ako ni Pastor. Hindi ganoon. No? Bakit? Kasi, pinanunood tayo ng buong rema eh. Na kapag nakinig sila doon sa pastor, yung slightly, para bang umakyat yung faith mo na, kaya ko to. Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi yung, wala kayong silbi. No? Ikaw, Pacho. Anong silbi mo? Pampabigat. No? Nandun dapat yung pinag-aaralan natin yung makakapagpa-lift up, makakapagpalakas, makakapag-encourage, at gusto kong magpatuloy at mahalin pa ang Panginoon. Amen po ba? Ayan, kaya sabi niya rito, alam niyo, topic ko ito kahapon sa sa Maseda. Napakahalaga nito. Nasabi niya, mawawalan ka ng kapayapaan kapag hindi mo alam ang promise ni Lord. Mawawalan ka ng kapayapaan pag hindi mo alam ang mga pangako ni Lord. Kasi ang tutuunan mo, hindi ang Diyos, ay grabe. Punta kasi kahit anong simbahan. So sabihin mo ganun, tatanong mo kahit saan simbahan, kahit na Katoliko yan, o kahit na Saksi ni Jehovah yan. Tatanong mo, nagtitiwala ka ba? Sa Diyos lang ako nagtitiwala. Ano pinagkakatiwala mo sa Diyos? Ang tiwala ina-earn. Natutulungan ako ng Diyos. Sana, nagtitiwala ako sa Diyos. Tingnan mo, malinay. Malinay. Ang tunay na pagkatitiwala sa Diyos ay yung alam mo yung pangako mo. Pangako niya. May pinanghahawakan ka ba? Na dito ko nagtitiwala. Nakuha niyo mga kapatid? May tulad nito, mga kapatid, sa totoo lang, yung next 3 months natin, ang offering natin dito sa organization, magdadive. Yung next 3 months, magdadive yan. Sabihin ko po sa inyo ang gastusin ng simbahan natin per month ay 265,000 kada buwan. Dito ang lumalabas na pera. Nagulat nga ako, sabi ko, ayan si Abby. Tama ba? 265,000 pesos a month ang lumalabas sa Rema. Binibigyan ng lahat ng simbahan, yung mga nangangailangan, yung allowances, yung pagkain nila, yung personal na allowance, yung mga renta, is 265,000 a month. Sa loob ng 4 na buwan, 1,000,000 ang ginagastos natin. So next 3 months, magdadive yan. 2 weeks ago, ang perang pumasok, 13,000 lang. Tama? Si Abby ang tagapag-release. Bakit? Sinasabi ko na po sa inyo, magdadive yan. Ang offering natin ngayon, bababa ng bababa. Paano na yung mga kasama natin? Ito nga mga kapatid kung hindi mo alam ang promise ni Lord, kawawa ang mga tao. Kawawa. May mga kinakausap na po ako kung paano gawa ng solusyon nito. Bakit kasi? Sa loob, for the next 3 months, babagsak ang offering natin. At kung wala ang pangako ng Diyos,
manginginig ka sa takot. Saan ka kukuha ng 200,000 a month? Ano na to? 2 weeks ago, ang perang pumasok ay 13,000 lang. Pababa na. Kakuha niyo mga kapatid. Ano gagawin natin ngayon? Eh, siyempre, ikaw ang tatay ng organization, ikaw ang tatay ng simbahan. Eh, iisipin ko yan. No? Hindi ko pwedeng takbuhan yan. So, paano ito? Eh, may pangako tayo ni Lord eh, na pwede nating panghawakan. Sabihin mo sa katabi mo, makakasurvive tayo. Makakapagtayo pa tayo ng simbahan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang pasaway. Ayan. No? Kaya, God will provide. Makakaraos at makakaraos tayo. Ayan. Eh, may ano po ako, may testify lang ako sa inyong ano. Dati hindi ko tinetestify ito, pero ngayon tinetestify ko na. Bakit? Eh, magandang ginawa ni Lord eh. Ayan. Eh, mga kapatid, nung isang ano po, halika na rito, Mr. Ano, may testify lang ako sa inyo na mag-8 o'clock na, 7:45, no? So, pwede pa. Ngayon, mga kapatid, nung isang ano po, nung mga nakaraan, no? Nung bago pumasok ang March, meron akong ginugustong cellphone. No, ginugusto. Sabihin mo sa katabi mo, di mo naman mabili. Want mo lang. Pero hindi mo naman need. Ano ibig sabihin ng need? Kailangan ko. Ano ibig sabihin nun? Magkaiba kasi yung want. Ano yung want? I want TV. Sabihin mo sa katabi mo, I want you. No. So, iba kasi yung want mo sa need mo. Ang need, ano yung need? Kailangan mo, no? Pagka pupunta, andito, nagulat nga ako, dito si Pachucha eh. Pagpasok ko ng simbahan, wow! Napakalaking tanawin. No? Ito, maliit pa yan. Ganyan pa lang yung kalit. Eh, uuwi ka din naman kayo, di ba? Babalik kayo ng Bulacan, di ba? Kailangan mo ng sapatos o kaya tsinelas. Kailangan mo yan. Ang hirap kaya lumakad na. Hindi pwede. Subukan mo mag-enroll ng walang ano. Sasabihin ka, saan tribo ka galing? Kailangan mo kasi. Ngayon, ito po, eh yun ang need. Eh, paano, ano yung want? Yan ang gusto ko. Eh ngayon, kung ako pamimiliin, abay, gusto ko yung Tesla. Di ba? Ganda naman eh. Nagpunta ako sa showroom ng Tesla. Ginaganon-ganon ko. Magkano to? Pag ganon-ganon ako. Kasi pag nakita ng sales lady na nung ahente nila na seryoso ka, entertaining ka niyan eh. Eh magaling ako magkunwari. Pwede ba 3 gigs dito? Nahulugan, ganon. Yeah, binigyan niya ako ng calling card. Tapos nung sabi niya gano'n, sa ano po sa ngayong March daw ang dating. Pero kailangan po kayo mag-down payment ng 15,000. Sabi ko, i-check ko muna sa bangko ko, ha? Mapagkunwari. Ngayon, wala naman akong planong bumili. Bakit? Jesus! 4 na milyon. No? Sipin mo kung gano'ng karaming Jollibee meron namang mura lang. May 2 million lang. Pero hindi ko naman kailangan eh. Hindi ko kailangan. Okay lang sa akin kahit na basta makarating dito, di ba? Makapunta ron. Ayan, tapos, alam nyo ba, lagi ko naman kinukwento mga kapatid, di ba? Kapag pupunta po kami ni Badong sa mga probinsya, eh, kinukwenta ko sa loob ng isang taon, eh, 100,000. Yung traveling lang namin. Siyempre, toll gate, di ba? Yan. Eh, kasi naman, bakit di ka kasi mag-bus? No? Mga kapatid, alam nyo, pagkatapos kong mag-sermon, sobrang pagod. No, sabihin mo kasi sa katabi mo, tumatanda na kasi. Marami ng angal. Eh, mabuti nga, tinutulungan ako ni Batong. Sinasamahan ako ni Batong kasi pagkatapos mo mag-sermon, alam nyo ba, ang 2 oras na service ng isang pastor ay 8 oras na trabaho. Yung madedrain ka talaga yan. Kaya akala nyo, madali lang mag-sermon. Hindi. Mauubos ang ano mo. Tapos ito pa. Tapos pagdating mo sa bahay, kailangan mag-pray ka na naman para lumakas yung battery mo. Kasi malalaman ng miyembro, ay walang prayer si pastor.
Bakit? Pangit ang sermon eh. Oh. Ngayon, hindi ko naman kailangan ng Tesla, pero sana gusto ko. No? Sinasabi ko yan dito kasi alam ko wala namang magbibigay sa akin yan. Kaya hindi ako nagpaparinig. No? Yan. Pero meron po akong isang hinahangad na isang bagay. Ano yun? Want ko lang. Ano yun? Yung Samsung S25 Ultra. No? Hindi ko naman need. Bakit? Ako, maganda pa naman yung cellphone ko. Hindi pa naman nahingi ng kapalit eh. Bakit mo papalit yung asawa mo pero pa namang... Kung hindi ko naman need. No? Tatawa nga ako rin sa isang... Sabi niya gano'n, nagkagusto doon sa isang miyembro. Sabi ko, may asawa yan. Sabi niya, hintayin kong mamatay. Hindi mo naman need eh. Pero alam niyo po ba, ganito eh. May ugali si Lord. Labas ako ha. Yes. Na parang narinig ko, parang sarap ng ice cream. Oh, gusto pala ni Budot ng ice cream. Padalhan ko nga. Magugulat. May nagpadala sa akin ng ice cream. Narinig ni Lord. Hindi, narinig ko. Pero ginamit ka ni Lord, di ba? Na parang, paano kung halimbawa, wala kang kwenta sa akin. Sabi nga gusto ko ng ice cream. Pastor! Or! Ha? Wala akong naririnig eh. Bakit? Walang kwenta sa akin eh. Pero dahil sa may halaga, at si Lord, naririnig niya yung bulong niyo. Lord, nahihiya ako, pero parang gusto ko. No? Parang gusto ko. The Lord is my shepherd, I shall not want. So, andun lang po, nakukuha niyo mga kapatid. Nangyari po, so want mo lang. Alam niyo mga kapatid na, wala namang pinagsasabi, hindi ko nga inihilig sa Diyos eh, pero alam ni Lord na parang, may S25 Ultra. Nakukuha niya. Parang, sana meron din ako. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, sana akin na lang yung wallet mo. No? Siya naglalakad, ako hindi. Siya malakas ang katawan, ako hindi. Hindi ba parang gusto ko? Oh, may secret desire ka. Secret desire. Alam niyo mga kapatid, edi paigsin ko po yung kwento. Parang ganun lang, no? Alam niyo po, meron po naglalakad sa mall na magkasama. Siguro sa SM yan, mall. Tapos alam niyo po, may nagsabi sa kanila, ito sabi, bigyan mo ng S25 Ultra si Pastor Boy. Narinig daw niya. Tapos nung sinabi niya gano'n, napatigil daw siya. Nalako ka niya. Napatigil siya. Sabi niya, Lord, bakit? Bakit ko rin regaluhan? Ako nga eh. Bakit ko rin regaluhan? Alam niyo, nakarinig ng boses. Ang sabi, kasi birthday niya. Alam niyo, nung narinig niya yung, kasi birthday niya, tumili siyang ganyan, iskandalo, narinig ng buong nakapaligid na tiningnan siyang ganun. Narinig daw niya eh. Sabi ng boses, birthday niya. Nakakuha niyo? Hindi mo sa katabi mo, magbe-birthday na rin ako. Ang mahal. Pero sabi ni Lord, maging masaya ka lang sa akin at ibibigay ko ang dinidesire ng puso mo. Nakuha niyo mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka naman sa akin. Delight yourself in the Lord. Ay mga kapatid, isa sa mga naging himala sa akin ay yun, makaalis ako sa utang, kalahating milyong utang. Pero praise the Lord, nakaraos ako. At sa loob po ng magwawalong taon na, wala akong utang. Alam nyo, may mga credit card ako, 7. Ano yung credit card? Utang card. Kaya credit. Pinutol ng mga bangko sa akin. Bakit? Di ko na nagagamit. Bakit? Di naman ako nangungutang kasi alam ko na kung paano makasurvive sa utang. Kaya ko na makasurvive. At ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan dyan, yung makakaalis ka riyan, ay yung pangako ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, ang sinasabi ko po sa inyo, yung pwede ko lang sabihin. Yung mga hindi pwedeng sabihin, bawal sabihin. Kasi yung iba,
Ayaw pa sabi, bawal eh. Pero ang buhay ko po ngayon bilang pastor, wala po akong hanap buhay, wala akong trabaho, no? Ang inaasahan ko na lang ay may mga kinakausap ang Diyos na magtataka ka na lang, kailangan mo ng ganito, maya-maya may nagbibigay na sa iyo. Sino yun? Binubulungan ng Diyos. No? Amen po ba? Ngayon, ayan, ngayon, meron pong isang way para na hindi talaga titigil. Sure ako. Ano yun? Word of God. Amen po ba? Mahal ka ni Lord. Naririnig niya ang bulong ng puso mo. Amen. At kung matutunan natin to, makakaalis tayo sa kahirapan. Darating ang time, ikaw na ang magsusupply sa mga kasama mo. Amen po. Saan magagaling? Taas po natin kamay natin. Ang Panginoon Jesus, ako ay dinggin mo, ako ay sa'yo, nagtitiwala ako, narinig mo, lagi ang salihan mo. One more time. Saan magagaling ang tulong mo, Panginoon Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, nagtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang salihan mo. Ay mga kapatid, may naalala po ako. Alam niyo ba yung naliligo kayo, na minsan gumaganong kayo? Ano yung sabihin? Papasukan ng tubig. Ang problema, yung tubig hindi lumabas. Aba, nabingi po ako. Patingin ako sa doktor. Meron ipinapasok yung ginaganon, di ba? Ngayon, sabi niya, barado na. So, paano po to, Dok? Sabi kong ganon. Sabi niya, may papatak riyan, kailangan palambutin, tapos lilinisin. Eh ngayon, nung sabi niya, binigyan niya akong pang ganon, libre lang naman. Sabi kong ganon. Lord, ikaw na nga lang magpagaling sa akin. Sa pangalan ng Jesus, ikaw na barado riyan. Ito po, itong side na to. Sa pangalan ng Jesus, lumayas ka. Malis ka. Panginoon, nung unang panahon, wala naman doktor eh. Wala yung mga pari lang ang meron eh. Pastor lang ang meron eh. Bakit? Taga-pray lang sa'yo eh. Nakukuha lang sa prayer ito eh. Kahit na ano pang sakit mo nung unang panahon eh. Walang opera. Tapos required pa. Kaya mo maglakad. Kasi from Egypt to lupang pangako eh puro lakad dyan. Eh sabi ko wala namang opera nun. Wala namang doktor nung unang panahon. Ngayon na lang nagkaroon ng doktor eh. Ang meron nun, pari lang at ang pari, taga-pray lang. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na nga lang magpagaling dito. Sa pangalan ni Jesus, ikaw nagdemonya ka, lumayas ka. Ikaw na nagbibigay ng nagbaray. Tsaka pag ginano mo, masakit. No, na-infect na. Alam niyo po, di kinabukasan naman, ikaw na sakit ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kinabukasan naman, ikaw na nasakit ka sa pangalan, lumayas ka, umalis ka sa tenga ko. Bingi na ako. No? Maya-maya, nung sabi ko sa pangalan, lumayas ka. Hatcho! Pag hatcho ko, tumalsik. Parang alam niyo yung bola ng jackstone? Ganon katigas. Sabi ko, tinitingnan ko ganon. Lasa, joke. Pero, nakukuha sa prayer. Nandiyan pa kayo? Nakukuha sa prayer. Na hindi mo naman kailangan magpa-doktor palagi. Nakukuha sa prayer. Alam mo, isang hindi ko makakalimutan yan eh. Kasi Karo lagi ko nakikita. No? Pe-pray akong 30,000. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. Anong gagawin ko? Basta ang meron ako, prayer. Kasi sabi ko, Lord, bigyan mo akong 30,000. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di mag-pray ka na mag-pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, paiksin ko na nga lang. Di ka titigil. Ilang araw mong kinoconfess, Lord. Sinabi mo sa pangako mo, sa pangako mo, sa pangako mo, sa pangako mo. Sinabi ng Diyos. No? Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos.
Alam niyo, maya-maya, biglang may tumawag sa akin, Kuya Boy, ano daw ang GCash mo? Sabi ko, bakit? Kasi may magbibigay sa iyo eh. Alam niyo mga kapatid, taga-apalit nagbigay sa akin. Bakit? Nanaginip daw. Nabigyan ako. Kung sino pa yung tulog. Yung pang kinausap ng Diyos. Na nakukuha niyo mga kapatid, ay ang sarap ng buhay pag ganito. Meron kang tatay na nakakaalam ng kailangan mo. Mamaya may bubulong sa'yo, kailangan ibutot ng girlfriend, ikaw na lang. Hindi, may bumubulong na kailangan ni ganito, ng ganyan, kailangan ng... God will provide. Maging magaling tayo rito kaysa sa anumang bagay. Hindi ko naman masabing perfecto ako rito kasi may time na tulad nun, no, ang hinihingi ko noon, 13,000 ang binigay sa akin, 15 eh. So kulang pa. Ano sasabihin mo? Purihin ng Panginoon, kukumpletuhin niya yan. At matapos po, bago matapos yung time na kailangan ko na siya, nabuo naman. So, God will provide. Hindi ka magkakaroon ng takot kasi nga, alam mo yung pangako ng Panginoon. Ay, okay po. Yan. Ay, sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi mo kailangan magtrabaho ng 1 linggo. Oh. Siguro may ano yan. Alam niyo ba yung trabaho na may Sunday, hindi galing sa Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, may time magpahinga ka. No, sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka na. Mauna ka na. Ayaw ng Diyos ang hindi ka nagpapahinga. Ang gusto ng Diyos, yung isip mo may rest. Yung katawan mo may rest. No, at sabi ni Lord, ako na bahala sa iba. Ayan. Hi, buhay. May utang ka ba, Kuya Boy, ngayon? Wala. Gusto mo magkautang? Ayaw. Paano pagkakailangan mo? God will provide. Hindi sigurado ka, di mo kailangan umutang. Ayoko na. Pagod na ako sa utang. Napagod ako sa utang. Tulad yun, sabi na, mag-loan. Ay, nako. Sakit sa ulo yan loan na yan pag di mo nabayaran. Nakukuha niyo mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo na yung mga natutunan ko pala noong unang panahon sa mga sinaunang Kristiyano ay mali. Kasi lahat sila pobre. Lahat sila api-api, kawawa. No? Ayan, sige, sabihin mo ganun. Sabihin mo sa katabi mo, darating ang time, ako ang gagamitin ng Diyos para ipatupad ang mga kahilingan mo. Sana ikaw din. Ayan, o sige, Badong, Abi, niling ko nga kayong dalawa rito. Bilis, dito po kayo. No? Dito yung... Ali kayo ito. No, sige, awit tayo. No? Saan manggagaling? Ilehans nyo lang sila. Mabilis lang. Ilehans mo lang. Ay, excuse. Nakikita niyo yung dalawang yan? Utangan niyo yan. Hindi ko naman sinasabing mayaman na mayaman sila, pero alam niyo, sumagana ang buhay nila magmula nung nag-asawa. Kaya mag-asawa na rin kayo. Joke lang. Yan, alam niyo dito sa dalawang ito na naging faithful kayo sa ministry niyo sa loob ng maraming taon. Hindi ko kasi pwedeng sabihin eh. Pero isa sa pinakamaraming simbahang hinahawakan ay si Abby. No? Spiritually, pinagpala silang dalawang mag-asawa. Yan, at grabe nga sa lahat ng worker. Ito na una nagkaroon ng kotse. Worker lang nagkaroon ng kotse. No? Ano pangalan niya? White. Sa mga sa lahat ng worker ng Rema, ito ang pinakaunang worker na nagkaroon ng kotse. No? Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi bawal eh. Pero isa sa pinakamaraming simbahan na hinahawakan ang district nila at isa sa pinakamasagana yung district nila. Wala akong problema rito yung mga na nagkakautang sa mga simbahan. Meron ba kayo utang? Wala naman eh. No?
Na meron ba yung kumbaga parang yung nag-close yung simbahan kasi walang pera? Walang ganun sa part nila. Sagana sila. No? Kaya palehans kayo. No, na makapag-produce tayo ng mga pastor dito na magiging katulad din nila. No? O sige, habang inawit po natin ito, mabilis lang. No? O maghiwalay kayo, isa doon, isa dyan. Tapos ikot, saan magagaling ang tulog ko? Salamat kami sa mga salita na pinarating mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na mangyari ito sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy mo pa kaming kausapin. Lord, manatili, O Diyos, yung salita mo, God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi, Lord, magawa, Panginoon, yung mga nais mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya, O God, salamat, Lord, patuloy mo pa kami, Lord, kumilos sa bawat isa. At Lord, sa bawat isang narito, patuloy kami nagdideclare, O Diyos, ng pagpapala, Panginoon. O God, salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat na maminsan pa. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, dadakilahin at sasambahin sa pangalan ni Jesus.